Mga kapuso, ang mga buwaya ay kilalang predator o kumakain ng kapwa hayop. Malaki po ang papel naman ito para mapanatiling balanse ang wetland ecosystem. Pero dahil po sa pagkasira ng tirahan naman ito, napupunta na raw sa matataong lugar ang mga buwaya tulad ni Valentino at Valentina. Mula sa Palawan, nakatutok si Maki Pulido. Ang dating makakapal at malagong bakawan sa Rio Tuba River, bungi-bungi na ngayon. Ang mga patay na kahoy tanda ng patuloy na pagputol sa mga ito. At habang sinisira ang mga bakawan, nauubos din ang tirahan ng mga buwaya. Kaya lumalaboy at naghahanap ng pagkain sa mga komunidad sa tabi ng ilog. Sinisisi rin pati ang pagtayo ng mga bahay sa gilid mismo ng ilog. Yung habitat niya is being converted into agricultural areas. Tapos ngayon doon na rin tumitira yung mga tao. Tulad ng komunidad na ito na ang mga bahay nakatirik sa dating malagong bakawan. Sanay na nga raw ang mga residenteng makakita ng buwaya sa ilalim ng kanilang bahay. Karaniwan mga alagang hayop nila ang nakakain ng mga buwaya. Hinahampas daw ng buntot para mahulog sa tubig. Pero nitong isang taon, may taong nabiktima. Mga alas 5 ng madaling araw, doon na siya nakita. Patay na. Puti na yung katawan niya. Doon ko lang naaninag na nakakagat doon sa katawan. Ganyang kalaki. Yung dulo lang ng uso. Nakakagat pa rin yung buhaya. Dito sa tagiliran. Gustuhin man daw nilang umalis, saan naman daw sila pupunta? Doon may tatayo yung bahay, tatayo mo sa lupa, may arkilaman, buwan-buwan. Kaya dito nag-isipang itayo. Tama lang kasi itayo yung bahay, wala ka nang ibang isipin, pagkain na lang. Kung nakatira ka sa ganitong klaseng komunidad, titimbang ka talaga sa sikmura o panganib na dala ng buwaya. Si Ding, hindi niya tunay na pangalan, nabubuhay sa pagputol ng bakawan. Ang balat ng bakawan na ibibenta niyang 2 piso kada kilo. Ang mismong puno na ginagamit na panggatong, 4 piso kada tali. Mahirap talaga po yung hanap buhay na ito. Sa loob na ng bakawan, maglakad ka pa. Mga kalating oras, lakari mo doon sa loob talaga. O, bago mo tumbahin yung bakaw. Palakol lang po. Gusto nang tumigil ni Ding, pero saan naman daw siya kukuha ng ipambubuhay sa pamilya? Halimbawa, may magbigay sa amin, hanap buhay na iba, paiwasan yung hanap buhay na illegal na bakaw. Iwasan namin talaga. Kasi hindi namin nakaya. Tingnan mo, yung edad ko 40 pa lang, pero yung buhok ko puti na. Oo, akala ninyo mga 70 na yung edad ko. Dapat aksyonan daw agad ng pamahalaan itong human-crocodile conflict. Maliban sa nanganganib ang mga taong nakatira sa gilid ng ilog, malaki ang papel ng buwaya para manatiling buhay ang ilog. Sana magkaroon ng programa ang ating gobyerno. Itong community-based ang approach kung saan pwede i-declare yung area parang sanctuary. Isa pang mabigat na dahilan, tinatayang 1,000 saltwater crocodiles na lang ang natitira sa wild at may 400 ang freshwater crocodiles. Mula sa Palawan, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.